Nole me tangere ni Dr. Jose Rizal. Kabanata 45, ang mga pinag-uusig. Sa malamlam na liwanag ng buwan, nang naglalagos sa mayayabong na sanga ng mga punong kahoy, ay mabanayad at mahinahong lumalakad sa kagubatan ang isang lalaki. Sa likod ng di mabilang na sagabal na karaniwang natatagpuan sa isang basal na gubat, ay nakarating din siya sa isang maliit na puwang na naliliwanagan ng buwang bago pa lamang lumalaki. Matatayog na batong buhay na sa tuktok ay tinutubuan ng mga kahoy ang nakaliligid sa tinurang puok. Halos kararating pa lamang doon ng tinurang lalaki nang sasipot ng isang tao na lumitaw mula sa likod ng isang malaking batong buhay. Sumalubong ito sa dumarating, kasabay na hinugot ang kanyang revolver. "Sino ka?" ang marahas na itinanong, tuloy ikinasa ang sandatang hawak. "Kabilang ba ninyo si matandang Pablo?" Ang mahinay na tanong ng una na di pinansin at di ikinatakot ang gayong pagsino. "Tinutukoy mo ba ang kapitan?" "Oo, naririto. Ipakisabi mo sa kanya na hinahanap siya ni Elias." "Kayo po ba si Ginoong Elias? Kung gayoy, sumama kayo sa akin." Sinundan siya ni Elias. Pumasok sila sa isang parang yungib na patungo sa kalaliman ng lupa. Ang nangunguna na nakaalam ng daan ay siyang nagsasabi sa piloto kung kailan ito dapat bumaba, yumuko o gumapang. Tinalaoy dumating sila sa isang wari-bulwagan na di gaanong natatanglawan ng mga wepe. Matatagpuan dito ang mga 12 o 15 kataong sandatahan. Mababalasik ang mga muka at may maruruming kasuotan. Ang ilay nakaupo at ang iba'y nakahiga at halos di nag-iinikan. Nang mapansin ng mga pinag-uusig ang pagdating ni Elias at nang nangunguna sa kanya, ay nag-aanyong mapagsipanagbaon. Ngunit sa isang hudyat nitong huli, ay nagsitahimik at nasahiya na lamang sa pagmamasid sa piloto na napuno nilang walang dalang sandata. Nakita noon ni Elias ang isang matanda na mga sikoy nakatukod sa isang batong ginamit na hapag. Malungkot ang anyo ng kanyang muka at natatalian ang ulo ng isang bigkis na kayong may dugo. Marahang nagbaling ng ulo ang matanda at nooy nakita si Elias na walang imik, malungkot at sabik na nakatingin sa kanya. "Ah, ikaw ba? Ay bakit ganyan ang inyong kalagayan?" "Oo nga," ang nawika ng matanda kay Elias nang sila'y mapag-isa. "May 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang kita'y patuluyin sa aking tahanan. Nooy ako ang naawa sa iyo. Ngayoy, nagkapalit ang ating palad. Ikaw naman ang naawa sa akin. Ngunit maupo ka at sabihin mo kung paano nakarating dito." "May mga 15 araw nang naibalita sa akin ang inyong pagkasawi. Tumulak po ako noon din. Pinaghanap ko kayo sa iba't ibang bundok at halos nalibot ko ang 2 lalawigan." "Iniibig ko ba ang tumakas? Huwag lamang makapagbubuo ng dugo, walang kasalanan. Nakatakot makiharap sa akin ng mga kaaway ko at sa halip nila ay inutusan ang ilang mga sawing palad na wala namang anumang samang nagawa sa akin. Nagsadya po ako rito upang imungkahi sa inyo ang isang bagay. Wala pong nangyari sa aking paghahanap sa kahit na isa man lamang
kamag-anak ng angkang nagpahamak sa aking pamilya. Dahil dito'y ipinasiya kong lisanin ang lalawigang aking kinaroroonan upang magtungo sa dakong hilaga at mamuhay doong kasama ng mga liping di binyagan. Maaari po bang iwanan ninyo ang pamumuhay na itong bago pa lamang sinisimulan upang sumama kayo sa akin? Ituring na ninyo akong anak, yamang naulila na rin lamang kayo sa mga inyo. At kayo'y ituturing ko namang aking ama, pagkat wala na rin akong kaanak. Sa gulang kong ito, kapag nakakaisip gumawa ng isang kapasiyahang mapangahas, ay sapagkat wala ng ibang paraang magagawa. Isang taong gaya ko, ng kabataan at kagulangan ay ginamit sa pangsusumikap ukol sa haharapin niya at ng kanyang mga anak. Nagtiis ng lahat upang mabuhay ng payapa at tahimik. Kapag ang taong ito, ang dugoy na palamig na ng panahon, ay tumalikod na sa lahat ng kanyang nakaraan at hinaharap sa labi ng libingan, ay sapagkat naipasya ng buong kataimtiman na katahimikan ay di matatamo at ito'y di siyang kagalingan pinakamahalaga. Ano't mamumuhay pa ng kaaba-aba sa ibang lipuin? Ako'y may 2 anak na lalaki at isang anak na babae, isang tahanan at maraming salapi. Ako'y dating iginagalang at pinagpipitaganan. Ngayon katulad na lamang ako ng isang kahoy na walang kasanga-sanga. Naglaglag, tinutultulan, parang isang halimaw. At sa anong dahilan? Sapagkat may isang taong naghapay ng puri ng aking anak ng dalaga. Sapagkat pinaghanap ng kapatid nitong lalaki ang tinurang tao upang pag-usigin, sapagkat siya'y isang taong nangingibabaw sa bayan dahil sa natuturingang kahalili ng Diyos dito sa lupa. Nalalaman mo ba kung ano ang nangyayari? Hindi. Alam mo bang may ibinintang na nakawan sa kumbento at ang aking isang anak na lalaki ay isa sa mga nasuplong? Ang kapatid nitong lalaki ay nagkataong wala, kaya't di naparamay. Alam mo ba, mapahirap na kanyang tiniis? Nakita ko ang anak na ibiniti nila. Narinig ko ang kanyang mga hinaing. Narinig kong ako'y kanyang tinatawag at ako na duwag at hirati sa panahimik ay di nagkaroon ng sapat na tapang upang pumatay at mamatay. Nalalaban mo ba na di napatunayan ang pagnanakaw? Lumitaw na ito'y isang lamang paniparang puri at bilang kaparusahan. Kaparusahan sa kurang may gawa, ito ay inilipat sa ibang bayan. Ang aking anak na ibinitin ay namatay dahil sa mga pahirap na tiniis. Ang natira kong anak na lalaki ay diduwag na katulad ko. Nagtagkang magiganti, ngunit nahuli siya ng mga sibil. Pinahirapan, ininis at ibinuyo sa kalipustahang hanggang siya'y mapagtiwakal. Ang mga pinag-uusig at di nasisiyahang loob ay isa-isang sumasanim gayon at napailalim sa aking pamamatnubay. Ang mga kaaway ko rin ang nagpaparami sa aking mga kampon. Sa araw na may palagay kong may sapat na akong lakas, bababa ako sa bayan. Susuguba ako sa apoy ng paghihimagsik upang maghiganti o dili kaya'y makatili ang sariling buhay. At ang araw na iya'y walang salang darating o walang Diyos. Sumpain ako na pumigil sa mga kamay ng aking mga anak na talagang naghihiganti. Ako ang pumatay sa kanila. Kung pinabayaan kong patayin nila ang sarili, kung naiiwala ako ng kaunti man lamang sa katurungan
ng Diyos at ng mga tao ay may mga anak sana ako ngayon. Mga anak na magabat, pinag-uusig marahil. Ang mga buhay naman at di napatay sa mga pahirap. Hindi ako ipinanganak upang maging ama, kaya't nawalan ako ngayon ng mga anak. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng apoy ng dugo at ng sariling kamatayan, ay matutuhan kong ipaghiganti kayo. Mga anak ko, iginagalang ko ang inyong kalungkutan at natatanto ko ang katuturan ng inyong gagawing paghihiganti. Ako may katulad ninyo, ngunit sa pangangambang makasugat sa isang walang sala, ay inibig ko pang limutin ang aking mga kasawian. Maaari kang lumimot, sapagkat bata ka pa, at sapagkat di ka namatayan, ni isa mang anak, ni nawalan ng huling pag-asa. Datapwa, tinitiyak ko sa iyo na di ako iiwas sa isang walang kasalanan. Nakikita mo ba ang sugat na ito? Huwag ko lamang mapataying isang kwadrelyaryo na tumutupad sa kanyang tungkulin. Binayaan ko nang ako ang masugatan. Ginoo, ako po'y nagkapalad na makatulong sa isang binatang mayaman, marangal at umiibig sa kanyang bayan. Siya'y kaisa-isang anak ng isang marangal ding ama na ang alaala nito'y hinamak ng isang pare. Ibinabalitang ang binatang ito ay may mga kaibigan sa Madrid. Hindi ko ito matiyak, ngunit masasabi ko sa inyong kaibigan siya ng Kapitan General. Hindi kaya mabuti na siya'y pagkatiwalaan nating maghatid ng mga hinaing ng bayan sa tinurang mataas na puno, matapos nating pukawin ang kanyang kalooban sa kapakanan ng mga sawimpalad? Ipalagay mo nang pumayag siya na kausapin ang Kapitan General ukol sa ating pakay. Ipilagay mong makatagpo niya ang mga kinatawan sa Cortes at tayo'y ipagsanggalang. May paniwala ka bang pakikigan doon ang ating mga hinaing? Kahit kaunti ay mayroon din po tayong mapapala. Di lahat ng namamahala ay walang matuwid. Kung wala tayong mapala, kung di dinggin ang ating mga hinaing, kung ang tao ay maging bingi na sa mga taghoy ng kanyang mga kapwa, sa araw na iyay, ibilang ninyo akong isa sa inyong mga kabig. Umayon ako, Elias, sa iyong pakay. Alam kong di ko sumisira sa iyong salita. Parituhan mo ako at tutulungan kitang maghihiganti sa ginagawang pag-aapi sa iyo ng mga ninuno. Ako na may tutulungan mong maghiganti ng dahil sa aking mga anak. Sa mga anak kong naging kagaya mo rin. Samantalay, layuan po ninyo, Ginoo, ang ano pamang magahasang paraan. Ipahayag mo ang mga hinaing ng bayan. Ikaw na nakatatalos ng lahat. Kailan ko malalaman ang sagot? Pagkatapos po ng 4 na araw, ay papuntahin ninyo ang isang tao sa baybayi ng San Diego. At sasabihin ko sa kanya ang sagot ng Ginoo na inaasahan kong kung siya'y papayag, makaasa tayo sa katarungan. At kung hindi, ako ang unang mapapahamak sa pakikihamok na ating gagawin. Si Elias ay hindi mamamatay. Si Elias, ang mangungulo pang si Kapitan Pablo, ay nasawing nasisiyahan sa kanyang paghihiganti. Ang pagwawakas ng sabi ng matanda.